What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw uli sa inyong lahat at welcome uli sa ating panibagong vlog. Of course, dito pa rin sa ating YouTube channel ng Uncle B Basketball Tutorials. Noong nakaraang video natin, tinapik natin ang 3PO. Okay? Kung paano ang tamang posisyon ng mga referees at nalaman natin yung tinatawag na primary coverage area na mga referees doon sa tinatawag na 3PO. Ngayon naman, dahil merong nag-request sa atin, of course, itatopic naman natin ngayon sa vlog na to ang 2PO. Okay? O yung tinatawag na two-person officiating. Okay? So, siyempre, sa 2PO, alamin natin ang tinatawag na primary coverage area natin, yung tinatawag na coverage area ng dalawang referee. Okay? At aalamin din natin, of course, yung tinatawag na nasa saan ang tinatawag na dual coverage area. Okay? Kung saan magtutulungan ng dalawang referee. At syempre, alamin natin ang pwestuhan na yan. Eh mga kapito, unang-una sa 2PO, of course, nandiyan dyan, ito yung diagram na yan. Ito yung basketball court na lalagyan natin ng kumbaga ng mga kaukulang detalye para malaman natin ang tinatawag na 2PO. So malaking bagay ito no, sa mga baguhang referees dyan na gustong mag-referee at malaman kung ano nga ba ang mga coverage area na dapat nating tingnan during the game sa 2PO. Okay? O sa two-person officiating. Eh mga kapito, so yung diagram na yan, yan ang basketball court, of course. Unang-una mga kapito, lagyan natin, yan, ng tinatawag na paghahati ang front court. Okay, yan, mayroong makikita dyan na kulay green na arrow, na guhit. Ayan, hatiin natin yan. Of course, para ma-identify natin yung tinatawag kung saan nakapwesto yung mga referees. Of course, doon dito sa box na to, dito sa area na to, nandiyan ang tinatawag na trail official. Okay? Habang yung nandoong referee sa kabila, okay, yun ang tinatawag na lead official. Okay? So yan, nandiyan yung mga referees. Ilagay natin dyan. Okay? Ang tawag dyan, mga kapito, ay 2PO o two-person officiating. Okay, yan. Sinulatan natin dyan ang 2PO na yan. Yung pangalan niya, no? Yung tinatopic natin ngayon. Ngayon, lagyan natin ng mga coverage area, yung mga box kung tawagin. Okay? Kasi sa mga referees, mas madali nating intindihin okay, kapag nagre-refer tayo yung mga box na sakop natin, yung coverage natin. Okay? Unang-una, of course, yan, tingnan natin dun sa bandang taas, yan ang box 1. Okay? So, box 1 yan. At nandiyan dyan yung box 2. Ayan. And then, nandiyan dyan ang tinatawag na box number 3. Okay? Yung box 1, box 2, at saka box number 3 na yan, mga kapito, yan ang coverage area ng trail. Okay? Ng trail official. So, ilalagay na natin yan sa taas. Yan. Box yan ng trail official. Box 1, box 2, box 3. Okay? And then, yung susunod, of course, dito naman sa lead official, ang box number 4. Ayan, ang box number 4. Of course, ando dyan din ang box number 5. At saka yung isa na nando doon, yung box number 6. Okay? So, yan ang tinatawag na coverage area, yung mga boxes na yan para sa lead official. Kaya yan, nakasulat na dyan ang mga box. Okay? Mga box ng lead official at ng trail official. Okay mga kapito? So, maliwanag yan, ano? So, alam na natin yung coverage area natin. So, ilagay naman natin dyan, okay? Ilagay naman natin dito yung tinatawag na coverage area. Yan, yung may bilog na kulay itim, yan ang coverage area. O dual
coverage area. Ibig sabihin ng dual coverage area, pwedeng tumawag dyan ang trail official at pwede rin tumawag ang lead official. So, pwede silang magtulungan sa area na yan. Okay mga kapito? So, yan ang ating diagram, ano? Ang pinapakita natin na diagram sa 2PO na yan. Ngayon mga kapito, itong tinatawag na trail official, okay, pwede siyang mag-move. May arrow tayo na ilalagay yan, pwede siyang mag-move papunta roon sa isang direksyon para makakuha ng tamang anggulo. Okay? Medyo papasok, palapit doon sa center. Pwede siyang mag-move roon para kung nandoon ang aksyon sa ibaba, pwede niyang makita yon ng maayos kung nandoon ang tinatawag na laro o nandun yung bola. At pwede rin siyang mag-move, okay, papunta roon sa kabila, okay, malapit dito na sa tinatawag na center court na. Kung ang aksyon nandoon sa medyo malayo sa kanya, so kailangan din niyang mag-move at mag-adjust. Okay, para kasi as long as na medyo malapit tayo roon sa aksyon, makikita natin. So yan ang movement ng trail official. Okay, habang dito sa lead official, ang movement na pwede niyang gawin ay pwede siyang pumasok pa ilalim, pwede siyang umadjust papunta ron sa ilalim ng ring. Okay, kung medyo malayo siya ron sa box number 6. Okay, so kailangan mag-adjust siya ron. Kung saan doon siya po pwedeng huminto sa tinatawag na close down area sa ilalim. Okay, wag naman sagad na sagad doon sa ilalim. Okay, medyo dito lang sa kung saan nagko-close down yung lead official. Okay, pwede rin siyang mag-move doon sa kabila. Okay, palapit dito sa 3-point area kasi mga kapito minsan nandiyan yung aksyon. Okay, at hindi yan makikita ng trail official. Of course, ikaw ang mag-a-adjust, ang lead official dito papunta ron sa tinatawag na 3-point area para makitang-kita mo yung action doon. Okay? So, kapag nandoon yung bola, of course, alam naman ng trail official yon na nandoon yung bola, tutulungan ka naman doon sa area na walang bola. Okay? So, ganun lang naman. Magtutulungan lang naman. Importante ang magtutulungan dyan na mga referees. Okay? Lalo't-lalo ng dalawa lang kayo. Dahil alam naman natin, sa 2PO, masyadong malaki ang tinatawag na area of responsibility natin. Dahil dalawa nga lang ang referee. So, kailangan, kumbaga, magdo-double effort talaga tayo. Okay? Kailangan na mas trabahuin natin ng maigi, mas mag-focus pa tayo kasi dalawa lang ang referee na nakalagay dyan. Okay? So, yun ang kabigatan kapag 2PO lang. So, pero wala tayong magagawa, ganun talaga minsan ang sitwasyon, lalo na pag mga pangbaranggayan na laro, ay kailangan natin gawin ng mas mabigat na trabaho ang 2PO. Ganun talaga ang kalakaran. Kaya mga kapito, ngayon naman, during transition and pass break. Yan, kapag during transition and pass break, mga kapito, alam naman natin na ang mangyayari, yung trail na yan, from trail going to lead dyan. Pupunta yan sa ilalim. Diba? So, may arrow tayong naka-indicate dyan na going down o papunta roon sa baba ang trail official kasi siya ang susunod, ang magiging tinatawag na lead official during transition and pass break. Okay? And then, of course, itong lead official from lead to trail, siya naman ang magti-trail. So, ganun pa rin yun. Yung pwestuhan na to, mapupunta sa kabila, mapupunta sa kabilang court. Okay? So, magkakaiba lang dyan yung posisyon ng referee. Okay? Pero yung mga boxes, yan pa rin. Okay? Yung mga area of coverage, yan pa rin ang sinusunod natin kapag nandoon na sa kabilang court. Okay mga kapito, so yan. Ang ating area of coverage. Okay? So, pinapaliwanag natin yan sa lahat ng mga referees, sa lahat ng mga subscribers nating referees para mas mapagaan pa natin ang ating trabaho sa loob ng basketball court. Of course, pagdating naman sa ere, kung ang aksyon ay nasa ere,
tulungan na lang yan. Okay? So, kailangan magtulungan ang tinatawag na trail official at ang lead official. Okay? Kung ang aksyon sa ere, kung sino ang makakita, pwede naman talaga tumawag. At saka yung tinatawag na mga dual coverage area during attempt. Okay? Pwede magtulungan ng mga referees. Usually naman, kasi kung sino yung referee sa 2PO, sa 2-person officiating, kung sino yung referee na nakaharap sa kanya ang depensa, yun talaga yung makakakita ng tinatawag na infraction. Okay? Ganon din dito sa lead official or trail official. So alam na mga referees yan, kailangan ng referees ng mga communication. Okay? At alam natin kung saan tayo kukuha ng angulo para makita natin ang tinatawag na aksyon sa loob ng basketball court at makita natin ang talagang kaganapan at tama ang itatawag natin na infraction. Okay mga kapito, so yun, i-elaborate lang natin ang 2PO na to, no, sapagkat medyo, sabi ko nga kanina, medyo matrabaho talaga to. Okay? I-elaborate lang natin. Katulad ng 3PO, ang 2PO laging ang ino-opposite dyan, okay? Trail, lead ay ang depensa. Ma-off ball man yan, ma-on ball. Okay? Off ball situation, on ball situation. Lagi natin tatandaan mga kapito, wala tong pinagkaiba sa itline-lecture natin, itunuturo natin sa 3PO na laging gawin natin ang trabaho natin during off ball and on ball. Okay? So kapag on ball ang trail, of course, naka-on ball situation ka. Habang ang lead official ay naka-off ball situation, doon din tumitingin ang lead official sa mga players na walang bola. Okay? So mostly, katulad nga na sinabi ko, mapa-off ball yan, mapa-on ball yan, ang inu-appreciate natin dyan ay depensa talaga. Okay? Lagi ko nga sinasabi na kapag gumawa naman ang tinatawag na violation or ng foul, ang isang opensa, madaling makita yan. Madaling ma-distinguish yan. Okay? So, yun mga kapito, lagi lang natin tatandaan na dito sa 2PO, mas kinakailangan talaga dito ang tinatawag na tulungan. Okay? Tulungan ng dalawang referees. May mga sitwasyon dito na nasa open na tinatawag na common area, okay, yung tinatawag na dual coverage area, kailangan magtulungan talaga ang mga referees during 2PO. So ayan, alam nyo na, no? Alam na natin yung tinatawag na coverage area natin. At syempre, ganun din sa taas, kung nasa taas ang aksyon. Okay? Paulit-ulit nating sinasabi kahit sa 2PO, kinakailangan na ang pag-hadel, kung merong tinatawag na mga double whistle, ang anumang double whistle na mangyayari, kailangan may komunikasyon. Kung pwedeng i-hadel, i-hadel. Kung hindi ma-hadel, at least may tinatawag na tinginan tayo sa isa't isa. Yung komunikasyon natin kung kanino ibibigay ang tinatawag na judgment. Okay, kasi alam naman natin kung kanino talaga yung area of responsibility na yon, at siya ang referee na kailangan tumawag. Magbigayan tayo. Okay, wag tayo dadalawa na nga lang kayo dyan, 2PO na nga lang yan, kung magkakanya-kanya kayo dyan, mas malaking problema ang mangyayari. Kasi dyan talaga lumilitaw ang mga problema kapag 2PO. Okay? Kasi marami talagang hindi nakikita dyan ng action dahil dalawa nga lang kayo. So, kailangan mag-double effort tayo during 2PO o dalawa lang tayo o dalawa lang kayo ang nasa loob ng basketball court. Okay mga kapito, so yun ang tip natin sa mga referees na subscribers natin na patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. So ngayon, alam na natin ang 2PO, gawin natin yan sa loob ng basketball court ng maayos. At sa pamamagitan ng ating YouTube channel, ayan, malalaman natin, ito ang turo ni Uncle B, dito tayo mag-concentrate kasi talaga yan, yung diagram na yan na inano natin, senior natin dito, yun talaga ang katotohanan, ang totoong nangyayari sa loob ng basketball court. At sundin nyo lang yan, magiging okay ang lahat. Lagi lang natin tatandaan, ang isang maayos na referee, okay, yung tinapik natin dati na kailangan kalmado lang tayo, okay,
hayaan nating makita muna ang aksyon, ikalma natin ang ating sarili, i-relax natin, hayaan natin makita ang aksyon bago tayo pumito. Okay? Huwag tayong magmamadali or isinasabay natin ang ating pito doon sa tinatawag na infraction or minsan pa nga na-anticipate na uuna pa tayo. Huwag natin gawin yun. Okay? Lagi natin tatandaan, tatawag tayo ng foul, obvious foul. Yun talagang pamito na foul. Okay? Tatawag tayo ng violation, yun talagang violation, yung obvious violation. Okay? At dahil sa ganyang sitwasyon, sa ganyang pagtuturo at inadapt niya sa loob ng basketball court, laging sinasabi sa inyo ni Uncle B na magiging okay ang officiating ninyo. Okay mga kapito, so sana nakatulong sa atin ang episode na to, yung vlog na to para sa mga kapwa natin arbitero, kapwa natin mga referee, na nagkaroon sila ng idea na ito yan. Sundin lang natin yan. At syempre, salamat sa lahat ng mga subscribers natin, ng mga followers natin na palaging sumusuporta dito sa ating channel, at sa mga bagong viewers natin na ngayon palang nagawa yung napadpad dito sa ating channel. Huwag nyo kakalimutang i-like ang video na to at pakipindot na rin ang subscribe button at notification bell natin dyan para maging updated lagi kayo sa mga bagong upload na videos ni Uncle B. Okay mga kapito, shoutout na lang sa lahat at sana maging okay ang buhay natin, buhay referee. Magdasal tayo lagi, okay? Nagabayan tayo ng nasa taas. Okay mga kapito, so yun. Dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.